So bago po tayo mag-umpisa, let's all bow down our head and let us pray. Pwede po bang gawin natin yon? Yes, so let's all pray. So, dear Father God in heaven, thank you for this wonderful opportunity from Lifestyles. Thank you for gathering us today in order to learn and be blessed with our GMD from the Philippines, GMD Violi Mamoso. May you open our hearts and mind, dear Lord, for the learnings and the wisdom that GMD Violi will share to us. We ask this through Christ our Lord. Amen. Yes, yan. Good morning po sa inyong lahat. Good morning, everyone. I am your host for today. Bigla ang host for today, GMD Lovelyn Domingo, based here in California, USA. Welcome for today's exclusive P6 skills training. But of course, it's open to all the distributors of Lifestyles, especially here also in Lifestyles North America, sa mga bihirang mga pagkakataon po ito. That's why I would like to thank this opportunity, Sir Paul Kramer, for making this possible. And of course, to our corporate staff, Ms. Mai, Sir Jason, for giving us this opportunity to have this basic training with our GMD in the Philippines, GMD Violi Mamoso. And now today, we are so blessed to have our GMD here that will share her knowledge on how to have a proven and a successful business here in Lifestyle. So totoo po ang pagiging GMD sa Lifestyles, that dreams do come true here pag talagang ginawan po natin ng work, sinamahan natin ng work. So, of course, ang ating GMD, she has a successful group of distributors. Hindi mo maikakaila yan here in Lifestyles North America. And one of them is, of course, ako po. Thank you, GMD Violi, for empowering us. And she empowers her downline like me to give the best chance to be successful in this Lifestyles opportunity. So lahat po tayo ay binigyan ng pagkakataon ngayon na makinig at matuto para po sa mga i-share sa atin ni GMD. So now, she's a former, para po makapag-umpisa na tayo, she's a former tuna vendor from Gensan, di ba? Galing po siya, and graduate of computer science, joined Lifestyles in June 2009, promoted as Global Marketing Director on November 2023. I'm sorry po, kinakabahan ako. Nabulol ako. Pagpasensya nyo na po. And of course, 2019, grabe, nominated siya as Persistence and Perseverance Award. Ito po yung mga awards niya. And 2020 Business Beyond Border nominee also. 2021 Highest Organizational Growth Awardee. Wow! And 23's Highest Personal Sponsor nominee. So, nakawag na nating patagalin pa. Without further ado, let's all welcome our Global Marketing Director from the Philippines, GMD Violi Mamoso. Go ahead, Yes. Thank you so much, GMD Lovelyn. And to all the distributors, nakikita ko ang daming mga taga-Pilipinas at ang daming nasa North America. Wow, congratulations for joining and for taking time, no? I know, ano kayong nasa isip ng marami akong matutunan or mag-explore. And thank you, first and foremost, thank you sa Lifestyles Corporate from North America, Ma'am Mai and Sir Jason. And so humbled to ni Sir Paul, no, para mag-share sa inyo, no. And thank you, Lifestyles, for this opportunity. Wow, good morning sa inyong lahat. And sa ating beautiful host, GMD Lovelyn. Are you all happy and excited? Comment nga kayo dyan. Comment lang. Wala pala tayong comment section. Anyways, no? May chat. Ayun, meron pala. Yan. Para buhay kayo at alam kong kasama ko kayo. Sabihin mo lang dyan, yes, I am GMD. Sabihin mo yung pangalan mo. So anyways, no, I'm so thankful and honored na maging speaker ng workshop today. And bear in mind, ano lang ito, bear with me and
simplihan lang natin ito. Sabi ko, ma'am, wala bang, Sir Jason, wala ba tayong foreigner dito? Wala daw. Lahat daw Pilipino. Salamat naman, no? Safe tayo dyan. So, di ako mahihirapan. Ang in my part, no, so thankful kasi nagkaroon ng ganito kasi alam ko marami diyan may mga workshops naman every GMDs, and syempre ito ibang level din, and I'm so humbled na maging unang speaker ng ganitong workshop. Sabi nga namin earlier ni Sir Jason, ano lang ito, simple, but I hope no marami tayong matutunan kasi ito yung panga-basic. And me as a distributor, why I stayed for now, I'm 14 years, next year mag-15 years. Grabe, no, kagaya nyo, nag-uumpisa and ilang taon na kayo sa lifestyles. At bakit tayo tuloy-tuloy? Kasi itong ituturo ko sa inyo, habang inaaral ko tong topic, sabi ko, wow, buti na lang. I have this, especially when I am starting in lifestyles, no? Kasi importante yun saan ka nakaangkla, no? So, are you ready? Yeah. Yes, I'm Jim Duweng, sabi. Yan. Thank you, Jim Di Tantan. Nakikita ko si Jim Di Tantan. Yan. And thank you sa lahat ng mga distributors na nandyan na nanonood, no? So, to start with, alam ko na excited na kayong matuto. Ayan. Medyo maganda ako dyan, di ba? So now, ito talaga yung topic natin. Startup training. Yan. Mga basics ito, no? We will be discussing startup, invitation, and follow-up. Yan. So, first topic natin, startup. Gaano ba sa atin, ka-importante sa isang distributor na ma-startup, especially in starting, lalo nung kaka-sign up, di ba? Importante po yun because this is the basic foundation of a lifestyle distributor, startup training. So we as distributors, kailangan yung ating mga newly sign up, hindi lang basta na i-sign up sila. Kailangan talaga mas-schedule mo sila ng startup within 24 to 48 hours. Yan. So naalala nyo na yung mga na-sign up ninyo, na startup nyo ba sila? No? So importante yan. Bakit importante? Kasi dito nila una, maririnig mo yung mga distributors mo, sabihin mo, ma'am, nag-sign up lang siya for user. Okay, so pwede namang lang muna, nagbibuild ka ng relationship. Pero pwede mo namang pahapyawan yan kasi hindi naman lahat ng business builder, business yung inintroduce sa kanila sa umpisa. Marami nag-uumpisa sa product, but because of the process, the trainings no, na natutunan ng isang distributor, nagagawa niya yon, and hindi niya napapansin later on na nataturn niya na yung distributor niya into a business builder kasi nakikita sa kanya. So gawin lang, no? Gawin lang natin yung natin, basic na ginagawa ng distributor. So lalo pag business builder 'yan. So kailangan ma-start up mo 'yan, no? So how to start up? 'Yan. Sabi ko nga sa inyo, ito medyo bullet lang ito, hindi ito sobrang deep, no, ng ating startup kasi mahaba po yung startup natin. So 6 basic steps paano natin ma-start up yung distributor. Kailangan may list of big dreams. Pero sabi nga sa atin, for you to check your list of big dreams ng new newly sign up, make sure meron ka. So sabihin mo nga diyan sa comment section, yes, meron akong list of dreams. May vision board pa ako. Yan, sige nga, sabihin nyo para malaman natin sinong meron. Kasi it adds conviction to a distributor na hanapan niya yung kanyang prospect, yung kanyang newly signed up distributor or mga distributors niya pag basically meron siya. Tama ba? Tama o correct? Kasi minsan ang dali na lang natin maghanap sa distributor, tayo pala, wala, di ba? So, list of big dreams, bakit? Alam natin kung ano yan. Mamaya i-detail natin. List of people. Yan. Ikaw ba, may list of people? Umabot na ba yan ng 1,000? Talaga? Ilan yung list of people nyo? Or kailan nyo nabibisita yung list of people? Very important po yan. Ma'am, iba kami sa North America. Yes. Bakit? Nasa North America, mas marami dapat listahan yan kasi, buong mundo yung sakop mo din, di ba? Use the products, basic yan, set appointment, show the plan, and be a core leader. So, umpisahan na natin. Yan. Yung list of big dreams mo, sobrang malinaw ba sa'yo yon? Bakit kailangan? Diba? So because this is your why. Sabi ko nga sa inyo, buti na lang, no? Na-startup din ako nung nag-umpisa ako kasi ganito pala.
no? Kasi sa una, hindi ka talaga makakapagsulat. Pero dahil requirement na magsulat, so yan, sulat mo, maghanap ka ng picture ng mga pangarap mo, sulat mo dyan. And idikit mo dyan. Kasi ito yung why. Pag yung distributor anchored, no, sa kanyang dreams, kahit ano yung mga pwede niyang pagdaanan dito sa lifestyles, hindi yan magsusway yung belief niya kasi alam niya na yung reason niya bakit niya ginagawa yung business. Picture ng family mo, ayan. Let's say, ang tagal mo na sa US, yung family mo na sa Pilipinas, or gusto mo na sa US ka, or Canada, or nasan ka, gusto mo madala yung family mo dyan, or ano ba yung goal mo, ano ba yung pangarap mo, dikit mo dyan, sulat mo dyan, no? So, sobrang dapat malinaw. A leader is a visionary leader. Ano ba yung na-visualize mo? Ano ba yung nasa vision mo? So, dapat malinaw siya. Yan. Number 2, list of people. Ayan. Kailangan marami. Kailangan ba ma'am marami? Oo. Kasi yung mga distributor na hindi alam saan ang punta, simple lang yon. Sabi nga ni Ma'am Peng, wala yung list of people. Kayo ba meron? Marami ba yung list of people nyo? Sabihin nyo nga ilan yung number ng list of people nyo? Wala akong nakikitang number. 1K daw si Ma'am Josie. Yan. Kailangan 1,000 or more, di ba? So make a list of people. These are your prospects, no? Do not prejudge kasi ito, ano man na nakikita nyo, basta ang requirement lista mo, yung mga kakilala mo na kilala ka. Huwag naman yung kilala mo pero hindi ka nila kilala, no? People are assets in the business and dito magka-classify ka ng list of people. Warm leads, yun yung mga close friends mo. Yung mga warm leads, yan, yung mga malalapit sa'yo. Cold leads, ito yung mga napoprospect mo. And lagyan mo yan ng age bracket meron silang age bracket, location, saan sila, financial status, and yung sinasabing, 'di ba? Do not prejudge, pre-qualify for you to prioritize yung mga prospects. Okay? So very important talaga na sabi ko nga nung umpisa, paano ko ba to? Yung iba hindi alam saan kukuha ng list of people. Yung cellphone mo, kahit nakadami ka ng scroll, hindi mo naubos yung contacts mo dyan. Yan lang. Dahil nasa contact list mo, ibig sabihin kilala mo sila. So, lista mo sila. Mag-start ka dyan. So, marami yan. And every day na nakakausap ka ng tao, kailangan nalilista mo sila para alam mo sino yung mga kakausapin mo at babalikan mo. Ito yung asset natin sa paggawa ng business. Yan. Mabilis ba ako? Use the products. Yan. Kailangan talaga umiinom ka ng product. Kasi, minsan, mabisi, no? Ito, I'm talking sa sarili ko, pag sobrang mabisi, nakakalimutan yung sarili. Ito yung reminder sa lahat ng distributor kasi pag sobrang mabisi ka minsan, 'di ba? Honestly, nami-miss out natin yung nami-miss out mo. Minsan isa na lang yung naiinom mo, importante ganyan. May naiinom ka. Pero it adds conviction and it nadidevelop yung discipline mo sa sarili. And it will make you remind na i-follow up mo din sa pag-take yung mga users mo. Marami po to malalim itong use the product. Hindi lang ito yung iinom ka lang ng product. Yes, umiinom ka. How consistent are you taking the product? Kasi minsan pag meron ka lang issue sa health mo, napo-question yung belief mo sa product, kaya kulang ka pa sa inom ng product, no? And ito din, same thing na may tuturo mo din to sa mga distributors mo. Kaya natin to inaaral is not just for ourselves, no? Para din to maituro natin sa ating mga distributors and kahit prospects pa lang yan. Kung talagang in love ka sa ginagawa mo, mapapasa mo yan sa kanila. Yan. So I hope lahat tayo umiinom ng products. Minsan may mga umiinom ka na ng products, marami kang nararanasan, pero paano na lang kung hindi ka umiinom? Yan, di ba? So, are we learning? Number 1, dapat may list of dreams, list of people. Parang very, di ba? Naririnig to natin lagi. Lalo kung present ka lagi sa mga functions natin, naririnig natin to. And number 4, set appointment. Ayan. Send out an invitation, yet no explanation. Parang, later, gusto ko mag-activity tayo dito. Paano ba tayo nagsiset ng appointment? Diyan sa US, maraming paraan. Pwedeng i-meet up mo, malapit sa iyo, pwedeng sa Zoom, pwedeng sa Messenger, maraming paraan, no? Setting of appointment.
Pero, paano ba yung send out invitation no explanation? Kasi may naririnig ako na iba, text lang sila. Kaya hindi ka talaga makakapag-appointment in text. Kaya nga talaga tawag. Kasi pag tumawag ka, importante makuha mo yung date, time, and place. Saan kayo magme-meet up? Yun ang very important. And minsan, text, ano lang, minsan din ang nangyari dito sa set appointment, nakausap ngayon, in-STP na kagad. Kaya nung next na tatawagan niya, hindi na niya makontak. Nagpalit na ng number, o, 'di ba? Ano na kasi ano 'di ba? Um ano kaagad, diniretso kaagad. Very important po tong set appointment. Very first time na kinausap ako nung upline ko, no? No other than GMD Jen Provido, sabi ng mother niya, nagse-set ng appointment yung anak ko. Kasi sobrang mahihain yung upline ko. Mother niya, bakit mag-set ng appointment? Pwede namang pumunta na lang sa akin, nagtitinda lang ako ng tuna. Yun pala, later did I know na it's very important part ng ating system, yung setting of appointment. Hello, hello sa mga distributors, no? Taga Pilipinas ka man, or taga saan ka man, nasaan ka man ngayon. Bear in mind, tinuturo sa atin to, but not everyone is doing. Kaya magtataka ka, ba't hindi ko nakakausap? Hindi ka nakakausap kasi diniretso mong pinuntahan, mamaya may ginagawa siya. Lalo kayo dyan sa US and Canada, very important. Sobrang mahal yung oras nyo. 'Di ba? Kaya when we set appointment, may ano pa dito, tagline, never cancel an appointment. Kasi it questions your credibility as a distributor and as a person. Nag-set ka ng appointment, then hindi ka nag-show up, anong leader ka? Anong pinapakita? Pinapakilala mong sino ka, no? As a distributor. So, and first impressions last, iyon na nga, 'di ba? Unang-unang paano mo nakilala, paano ka nag-set appointment, very important 'yon. Kaya are you all learning? Yun pala, tawag, 'di ba? Hindi siya text lang. Puntahan kita diyan. Dahil sinabi mong puntahan, pagpunta mo wala na siya. 'Di ba? Pero kung tinawagan mo 'yan, narinig mo, ano mo siya, mararamdaman mo yung ano niya, yung reaction niya. Yan, number 4 and number 5, show the plan. Yan. Sa show the plan, alam natin yan, meron tayong 2-on-1 kasi baguhan yung distributor mo or baguhan ka, kasama mo yung upline mo. Siyempre, dapat naaaral mo kasi hindi hanggang magpakailanman kasama mo yung upline mo. Aralin mo yung business kasi magwa 1-on-1 ka, ikaw na lang. And ang maganda dito, yung pinakamagandang meeting natin is yung home meeting. Yan. Diyan sa US, sa Canada, marami experience. At ang sarap diyan, nagre-reunion yung mga distributor, nagre-reunion yung mga Pilipino. 'Di ba? Nagsimula sa small gathering, mamaya pala ang dulo intra na yung topic, 'di ba? So, parang-paraan, 'di ba? So, in showing of the plan, no? Be it the product or the business plan. Mabilis ba ako? Or nakakasunod ba kayo? So, gusto ko to emphasize, 'di ba? Kasi ito lang 'yon. Sabi nga, there's no magic in the business, only system. So ito lang yung pinaka-system natin. Bakit palaki ng palaki, palawak ng palawak yung lifestyle sa buong mundo, no? Lalo sa atin na distributors. Sabihin mo, busy ka or what, it's no excuse. Sabi nga ni Ma'am Peng, walang busy, walang malayo, walang mahirap sa taong may gusto. Yan, sabihin mo nga dyan, GMD ako. GMD. Kasi pag GMD ka, walang mahirap, walang malayo, walang hindi kakayanin. No? Pag gusto mo talaga yung pangarap mo. Yan. So, ito yung sinasabi ko. In showing of the plan, may STP, no? 1-on-1, 2-on-1, and home meetings. Kaya ka pala may madadala sa Hope kasi marami kang na show the plan. Minsan, yung kausap mo ngayon na prospect mo pa lang, in-invite mo na sa Hope. Palagay mo, pupunta siya. Yan, pwede kayong sumagot-sagot dyan. Palagay nyo, pupunta sila, di ba? May nakakapunta, kasi ang galing mo mag-invite, nakakapunta naman. Pag-attend ng presentation, medyo na a little of shock, kasi hindi na prepare. Kaya yung purpose talaga nung ating, sabi ko, hindi talaga nagsisinungaling yung system natin. Kasi 'di ba, pag natuunwan mo 'yan, na bigyan mo ng overview about the company, the products, na-inspire mo sa story mo, nako, mas maintindihan mo to pag nakapanood ka ng Hope. Ang ganda ngayon kasi meron tayong super mega Hope, merong sa North America, meron tayong sa Lifestyles PH na grabe talaga yung effort ng office. Imaginein mo,
yung schedule natin, di ba? Last Tuesday, Wednesday, Saturday, yung every Saturday, grabe, ano talaga. Maraming, puro GMDs yung speaker doon. And I'm sure, per team, no, per group, meron tayong mga hope. Pero minsan, magtataka ka, ba't hindi nga ba ako nakakapadami, nakaka-invite? Kaya balikan natin yung step 1. Very important yung step 1. Kasi dito nagbibigay ka ng information. Very important. Kasi aaten yung tao. Wala naman siyang ideya kung atinan niya. So naka-attend naman siya. Pero doon mo pa siya buuuin. Pero kung dumaan, kumbaga sabi nga sa pagluto, no? Kung naggisa ka, ano ba yung nauna? Bawang o sibuyas? Hindi, una yung mantika, 'di ba? So 'yun yung pinakauna, 'di ba? So mauna talaga yung mantika bago bahala ka na kung anong nauna, bawang o sibuyas, no? Pero importante na show the plan mo, and sabi nga massive STP. Ano ba yung ibig sabihin ng massive STP? Kasi kung lifestyles ginagawa mo, siguro pinakamaliit yung 5 to 10 na STP mo a day. May isa. Ang ratio pa naman natin 10:1. Kaya pala ma'am, wala akong na-invite kasi 5 lang yung nai-STP ko. O, di ba? So alam mo na ngayon, kailangan mas marami. Mas marami kang kausap, no? Mas marami kang na-STP, mas marami kang possible na ma-invite sa Hope. So sa Hope, ayan na, nagkaroon na sila ng knowledge. Make sure maka-attend sila ng NDSO. Pag naka-attend ng NDSO at na-intindihan niya, might be na-close mo na yan. Sana noon kami hindi kami nakakapasok yung guest namin pag hindi pa siya distributor. Ngayon nga kahit guest pa lang nakakapanood na ng workshop. Kaya privilege. Kaya wag naman natin anuhin na, uy dapat mag-ano ka na, makapag-start na siya, di ba? So nasa sayo 'yan. Paano mo gamitin pang closing sa distributor mo 'yan? And RLT. Grabe. Sabi sa akin noon, 6 times na-attend ka ng RLT, ibang tao ka na. Thinking I'm from General Santos City to Metro Manila, monthly ka attend. I have 4 kids. Baby pa yung baby ko nung nag-umpisa ako. Grabe. Every time na naaalala ko, grabe no. Kaya lang, sabi nga, walang mahirap, hindi pwedeng isakripisyo kung alam mo malinaw sa'yo yung reason mo, kaya mo ginagawa yung business. Na? So, RLT. Attend ka ng RLT kasi dito pinapanganak ang mga leaders. Sabi ko, hindi ko naman masabi pa sa sarili kong leader ako. 'Di ba? Executive director ako, na nandyan na ako, pero pag panapanahon yung attend mo ng RLT, panapanahon din yung pag-grow mo sa business, 'di ba? Subukan nyo. Kasi ako sinubukan ko kaya ako nag-GMD, 'di ba? Sabi ng upline ko, hindi namin question noon yung paano ako attend or what, basta ang usapan namin magkikita kami sa RLT. Grabe po 'yan. 6 times na attend. Do you think on your 7th mag-absent ka? Hindi, 'di ba? Tuloy-tuloy 'yon. And intensive leaders training. Yung mga uplines natin, your GMD uplines, may mga intensive training dito sa Metro Manila. Meron kaming intensive interactive workshop with GMD Peng, may GMD Summit, or yung mga meetings sa group ninyo. Huwag niyong i-miss. Let's say may qualification, i-grab nyo kasi you will learn no in the higher level sa pagbuo mo ng sarili mo, sa paggawa mo ng business. Kasi dito talagang minsan laban na ng conviction, 'di ba? Minsan yung mali-mali yung ano mo dahil sobra kang excited, pero dahil super firm yung conviction mo, nako-close mo yung tao. And National Gala, yan. Kaway-kaway sa mga uuwi sa National Gala. Kung ngayon pa lang, congratulate ko na kayo. Bakit ko diniscuss ito? Because there's no other way in climbing the ladder of success, only the system. Yan. Akit ka dyan, balik ka, back to basic. Mag-STP pa rin ba ako na GMD? Yung mga kakilala ko, alam nila yan, prospect, walang haharap sa akin, hindi ko kakausapin. Until now, bakit? Kung baguhan kang distributor, hilahin mo pa yung sarili mo, kausapin mo na yan, no? Nakadalawang ikot ka na sa mall, siya pa rin ang nakakaharap mo. Ano ba, naantay mo, di ba? Prospectin mo na. Di mo alam anong purpose ni Lord, ba't nakakaharap mo yan? Balik-balik, naging RB ka, naging ED ka, NMD, IMD, back to basic, no? Kasi 3 lang ang susi natin dito. Yung big dreams, inuulit-ulit yan. Big dreams, as in big dreams. Yan. Willing to work, walang question yung work. Kayo nga, nung nagpupuntahan, sabi ko nga, ibang level nung mga nakarating sa abroad. Yung mga nakikita ko na nasa abroad, grabe. Kung matindi yung sacrifice na nasa Pilipinas, mas matindi kayo dyan. Ano ba yung puhunan nyo? Ba't nakarating kayo dyan? Big dreams, di ba? Pero yung iba, habang tumatagal, makasurvive na lang.
makapagpadala sa Pinas. I don't know kung anong meron. Pero grabe, dito sa lifestyles, dito pala, no, yung big dreams mo. Willing to work. And number 3, very important, must be teachable. Kaya katuturuan kasi ibang ball game ito. Sa pag-abroad mo, iba yung nagtuturo sa'yo, iba yung or might be, 'di ba? Importante nakarating ka diyan. Pagdating diyan, sariling diskarte. Pero sa lifestyles kung gusto mo mag-GMD, kanino ka magpapaturo? See, comment mo nga diyan, kanino ka magpapaturo? 'Di ba? Syempre, doon sa nakarating na doon sa gusto mong puntahan, 'di ba? Kaya nga yan naka ano yan, no? May arrow yan na nagsasara. Akyat ka sa ladder, pabalik pababa. Ano yan? Duplication. Kasi yun yung business natin, duplication. Kasi pag hindi ka naikot diyan, may sa gitna diyan, no, may RIP. MLM Cemetery. Promise ko sa inyo, yung system, itong diniscuss ko sa inyo, ito yung charger. Ngayon, di ko alam anong emotion mo bago ka nakarating dito sa workshop. Siguro, nabobombard ka ng challenge mo dahil puno yung schedule mo, pero parang wala kang nakikitang result. I don't know kung ano, or sobrang excited ka kasi parang mag-workshop. Naku, ilang oras kaya ito? Kasi may STP ako. Hindi ko alam kung anong sitwasyon meron ka. Yung iba, gabi na dyan, pero ituloy yung oras na may kakausapin ako. Kaso lang, dinelay mo lang saglit kasi may workshop tayo. 'Di ba? Very important kasi ito yung charger natin. 'Di ba every time na nakaka-attend ka ba, may nai-STP ka, na-charge ka ba? Nag-hope ka, umattend ka ng mga trainings natin. So na-charge ka kasi ito yung charger natin. Yung gadget mo pag hindi naka-charge, mamaya nawala ka. Nalobat pala yung gadget mo, 'di ba? Same thing with the lifestyles. Pag wala kang connection, hindi ka naka-charge, malulubat ka, 'di ba? And chances are, pag nawawala ka sa system, diyan ang punta mo, MLM Cemetery. Sino gusto dyan? Anong nalilibing dyan? Yung mga pangarap na nabuhay nung nag-lifestyles ka, kaso lang hindi ka na-attend ng function, umattend ka man, busy ka, hindi ka nakinig. So, alam mo na saan ang punta mo, di ba? So, syempre hindi natin gusto yan. So, a core leader and a core person uma-attend sa trainings for the purpose of duplication kasi yung business natin, sabi nga, monkey see, monkey do. Yung downline mo, nasan yung upline? Ay, hindi ko makausap yung upline ko, nasa training, may hope pala. Ay, attend na lang ako sa hope na. Di ba nakita nyo yon? Gaya-gaya. So yung anong nakikita, kasi ako nung nag-umpisa, yun lang nakikita ko. Nang nakikita ko na po-promote yung upline ko, mapopromote ako. Kasi kung titignan ko lang yung sarili ko, parang hindi ako makapaniwalang, mapopromote ba ako? Parang ang layo. Pero every time na nakikita yung upline ko, ba nakabili na sasakyan yung upline ko, makakabili din ako. Parang alam nyo yun. So lalayo ka, no? May tinitignan ka talaga. Kaya very important na nasa system ka. Yan. So are you guys learning? Yan. And syempre, ito 'yon, 'di ba? Ito yung pinakagusto natin. Maakyat ang ladder of success. Gusto ko talaga 'to kasi unang attend ko ng Hope noon. Ang nakita ko kaya talagang inspired ako doon sa international market ko. Guest pa lang ako, $20K na yung nasa pinakaunang ladder of success namin. Pinanghawakan ko yun, hindi ko naman alam. Guest nga ako, di ba? Wala akong alam. Pero ang alam ko, bakit $20K? Kinikilig ako, hindi ko maintindihan. Hindi ko nga alam saan ko kagilapin yung pang-umpisa kasi 20 pesos. Hinanap ko pa, maka-attend lang ng Hope sa office. Hope daw, anong Hope? Doon ko naintindihan, hope, pag-asa. Hindi ko pa rin naintindihan na yung hope, health opportunity presentation experience. Para sa akin, literal na hope. Diba? So, hindi nyo alam sino dyan sa mga nakakausap nyo ang naghahanap ng literal na hope. Yan. So, ayan. Sana natututo kayo. So, now, yan. So, for a moment, gusto ko sa mga guest, ayan, gusto ko makita yung gallery view. Good morning, 90 people. Are you in? Good morning, Lee. Yan. Okay po. Kahit di na po magsagot, no? Gusto ko lang, bigyan ko po kayo ng 2 minutes. Just 2 minutes. Gusto ko lang makapag-set ng, makagawa kayo ng appointment. Just mute lang kayo dito para sino yung unang 3 na magsasabi na nakaset siya ng appointment? Doon based sa tinuro ko kanina. Tawag kaya kayo mag-mute dito. I'm sure may mga iba naman kayong phone. So, magta-timer ako. 2 minutes lang. Ayan.
So, pwede start na natin yung... Malinaw ba? Two minutes no, na mag-set ng appointment. May nagtatawag na. Appointment na ba yung tinatawag? Okay, timer starts now. Meron bang tumatawag? Meron bang nagsiset ng appointment? Ang makadami may price. Last 1 minute, 53 seconds. Okay. Ayan, last 10 seconds. Sino na kaya nakaset ng appointment? I-message nyo lang dyan. Ilan yung naset nyo na appointment? Nakaisa ka ba? Ayan, you're done. Sige nga, mag-comment dito. Sino yung nakapag-set ng appointment? Ayan. So, okay. 2 calls to voice message. Okay, voice message kasi baka tulog na, no? Oo. Isa lang. Ayan. Okay, so thank you for participating. Imagine nyo pag araw-araw nyo ginagawa yan. Na, or every time na magsaset kayo ng appointment, every time no, na nagsaset kayo ng appointment, yung excitement nyo ngayon, ganyan kayo ka-excited. Ilang appointment kaya magagawa nyo in a day? Kasi yung appointment, di mo naman alam kailan sila mag-appointment, may schedule. Ayan, may kausap pa, no? May mga kausap pa. O, time's up na po. Mamaya mo na ituloy yung kausap mo. Ayan. Okay, balik na kayo dito, balik na kayo dito. Nag-enjoy ba kayo sa short activity natin? Imagine yung basic yan, araw-araw natin dapat ginagawa yan. So now, ayan. Let's go to my next topic about invitation. Yan. Invitation is discover the art of invitation. Ayan. So the main purpose of inviting people to our business is to help them improve their quality of life, no? Like no ating lifestyle's mission to help people live better every day. So kumbaga, bago ka mag-invite, bago mo sila kausapin, klaro sa iyo bakit mo sila kakausapin. Kasi gusto mo sila matulungan, di ba? Gusto natin sila matulungan. Ay, okay, teka. Okay. So, ayan. And helping simply focuses on concern. Ayan. A true-blooded lifestyles distributor finds it's easy to be concerned with people's quality of life. Yun pala, no? Kaya pag nakikipag-usap ka, sobrang nakakalayo ka ng pakikipag-usap, lalo pati, no?
kung ang iniisip mo is yung buhay-buhay no kausap mo, health-wise, financial situation, and most importantly, personal growth, no? So, yan yung mga ano mo, mga bases mo, and yan yung dapat nasa puso mo. When we invite people to our functions, we should answer the prospect's concern. People don't care how much you know until they know how much you care. Yun ang pinaka-importante kasi yung business natin is transference of feelings. Sabi nga, psychologist yung mga prospect natin. Nakakaharap ka pa lang nila, natatansya ka na din nila. Kung sila tinatansya ng mga distributor, tayo din, tansyado din tayo ng prospect, di ba? Kaya, kailangan mapakita natin sa kanila kung ano yung paano tayo nagki-care sa kanila, paano tayo concerned sa kanila more than na interesado tayo sa kanila. Yan. So our trademark, we are the only network marketing company that focuses on helping people. Yan, kaya nakaka-proud talaga ang being a lifestyler. That's why we sponsor people to our business rather than recruiting them. Yun yung dala-dala natin. Kaya natin sila dinadala dito, no, para matulungan sila. Hindi lang basta ni-recruit lang natin sila at bahala na sila. Yan. Kaya pag sinabi mong lifestyles distributor yan, ibang level yan, di ba? And everyone wants to be a millionaire. Yan. Sino nga dyan ang mga millionaire? Kanina ko pa pinapaulit-ulit yung mo. Kasi ulit-ulitin mo talaga yan. Hanggang yan ang mailagay mo sa subconscious mind mo na GMD ako, GMD ako, I am GMD. Yan. Kasi yun ang gusto natin, maging millionaire. To get to the top of the ladder of success, we only need to master the art of loving, caring, and having genuine concern to our prospects' needs. Our duty, we are a solution provider. Yan. Malinaw ba? Ang ganda ng natin, di ba? Kaya nga dito sabi, kaya paano ka mag-GGMD? Yung nagmamahal ka ng mga taong parang hindi mo alam paano mo mahalin. Hirap ba mahalin? Mahal, di ba? Hindi mo nga kakilala, ibang lahi pa, pero nandun ka, sobrang concerned ka. And bakit mo kinakalkal ang mga buhay-buhay nila? Para malaman mo yung nila, concerns nila, kung may problema sila. Kasi yun talaga, mga pains nila, kasi yun talagang hinahanap natin para, yun ang susolusyonan natin. Kasi yun yung label natin. We are solution provider. So, hindi pala yung basta pagkausap mo, tirabanat ka na lang, no? Kung anong gusto mong sabihin, yun yung gusto mo. Ang siste, paano ka makapasok doon sa tao, kailangan alam mo yung ina-address mo. Di ba? So, may natututunan ba tayo? I hope may natututunan tayo. No? And the reality in the network marketing, no, according to Robert Kiyosaki, change your focus from making money to serving more people. Because serving more people makes the money come in. Yan. Kasi hindi natin, minsan talaga, yun nga lagi ko sinasabi, nung nagtitinda ako ng tuna, sabi ko, ang hinahanap ko, pera. Di ba? Kakahabol mo ng pera. Ayan, wala tuloy pera. Pero sa ating business talaga, when you focus on serving more people, yung bang, when you serve, wala kang ini-expect na anything in return. Kasi out of love, kaya ka nagsiserve. Tuloy lang. Minsan, dito sa business natin pa naman, sobrang dami mo nang ginawa, kinausap. Napapagod ka ba dahil marami kang kinausap, marami kang activities pero walang return? Okay lang yan. Naranasan ko din yan. Parang nandun ka na parang dami na, parang wala pa rin. Pero dahil, sabi ko nga, nakaangkla ako dun sa sobrang naniwala talaga ako. Lalo yung nabasa ko yung your first year in network marketing, na 10 years na ginagawa mo yung business, same product, same system, my mentor, 10 years, no? You will experience enormous wealth. Yun lang, sabi ko, yun lang yung dala-dala ko. Kaya every time na may challenge na sa paggawa ng business, wala pa nga akong 10 years. Wala pa, ang layo pa. Think long term. Huwag ka lang ngayon nakatingin. Kaya ka lang naman napapagod. Kasi, akala mo, pagtanim mo ngayon, bukas, bubunga na. Diba? Magtanim ka ng maraming pagmamahal. No? Marami dito, kaya tayo consistent at ang dami nating training kasi para maayos yung mindset natin. Kasi everything is mindset, sabi nga, di ba? Kung ano yung laman ng isip mo, yun ang nangyayari. Kaya ingatan mo yung laman ng isip mo at lagi mong iniisip. Kaya kung lagi mong iniisip na GMD ka, nare-remind ka na I am a solution provider. So, solution provider ka, dapat alam mo yung
susolusyonan mo. Hindi ka lang basta magbibigay ng solusyon, hindi mo alam yung problema. 'Di ba? Kaya ka magiging, kung ikaw, no, as a distributor, paano ka natutulungan? You have also to be transparent. Kaya lagi mo kausap yung mentor mo, yung nagtuturo sa iyo, para yun yung way of charging mo, para meron ka din ipapasa dun sa mga, be it sa distributors mo o sa mga nakakausap mong mga tao. Kasi 'di ba paglabas natin nandun yung real battle. Hindi mo na alam paano. Pero kung well charged ka, charge of inspiration, inaaral mo yung business, kaya alam mo yung sasabihin mo. Minsan lang naman nawawala ka kasi hindi ko kasi alam yung product. Hindi ko alam lahat. Hindi mo naman kailangan alamin lahat. Kailangan mo lang maintindihan, di ba? Yung marami kang hindi alam. And lahat ng tools provided sa atin para alam natin paano tayo magtatrabaho paglabas natin, no? Pagkarap na natin yung mga prospects natin. So, kailangan lang natin na ma-change yung focus natin dun sa paggawa ng pera to serving more people. Sabi nga ni Robert Kiyosaki, kasi the more you serve more people, the more money will come in. Yan. Are we learning? Yan. So, to successfully invite people to our business, it's very simple. Talk to as many people every day. Listen 75% and talk 25%. Malinaw ba yon? Few words that captures the emotions. Yan. Paano ba ginagawa yan? Di ba? Kasi minsan, pagkausap natin yung prospect, parang yung narinig mo na lang sarili mo. Kasi dami mong paliwanag. Narinig mo ba yung prospect mo? Hindi mo tuloy maalala kung saan doon nagsalita yung prospect mo. Pero sabi dito, para makapakita mong sobrang concern ka doon sa kausap mo, listen 75% and talk 25% para makuha mo yung damdamin niya. Kailangan ka din, sobrang nakafocus ka. Minsan hindi natin naiwasan, kausap mo, may kausap ka pa. So paano mo makaka-capture yung yung kausap mo, no? In listening, probing becomes so effective, such as you may be able to assess the needs of the prospect. Yan, no? So habang nakikinig ka, naiintindihan mo and nakakapasok ka doon sa kausap mo, na-assess mo ngayon yung mga needs niya, yung be it sa buhay-buhay niya, kung ano man ang condition or situation ng prospect na kausap mo, ma-assess mo kasi nakikinig ka. Given the informations that you were able to extract, you may now tailor fit your invitation for the prospect. Yun pala, no? Kailangan kausap mo muna yung prospect bago mo imbitahin. Huwag yung imbitahin mo agad. Kaya hindi mo nakukuhang maimbita kasi hindi mo pa nga siya nakakausap, hindi mo pa alam yung needs niya, in-invite mo kaagad, sinendan mo agad ng Zoom link, sinendan mo agad ng poster. Ang naisip, hindi mo alam kung ano nang tumatakbo sa isip niya. Pero kung sabi nga, get the heart before you get the hand, di ba? Sobrang nakuha mo muna yung damdamin niya, yung puso niya, maintindihan niya bakit siya attend sa presentation or bakit kailangan kausap lagi kanyang nakakausap. Kasi nandun ka na in a way, kahit prospect pa lang yan, nagpapakita ka na ng concern and yung bang someone na willing makinig sa kanya. And the most important thing, what's in it for him is the reason why he will say yes to your invitation. Yun pala, no? It's not na ano yung makukuha mo. Kasi ang iniisip ng tao, kasi kung nagkukwento tayo, dito, na ako, more on kwento ka ng about yourself. Kung prospect yun, naman sa akin. Well, meron naman na akong ganyan, may ganyan. So yun yung iniisip, pwede niyang isipin. Pero kung ang mindset doon na ano yung naipasa natin sa kanya, what's in it for him? Ano yung para sa kanya? Kasi na-tailor fit mo based dun sa mga kwento niya. Kaya pala, talagang may purpose si Lord na nagkausap tayo kasi alam mo yung concern mo. Nako, dapat makapanood ka ng presentation namin, ganito yun. Pero dahil nauna na nakuha mo na yung damdamin niya, mas madali na lang sa kanya mag-yes doon sa invitation mo. Wow! Natututo ba kayo? Nakakasunod ba? Yan. So, invite na to earn, no? Invite to learn and master the art of helping people. Yan. Yun yung mindset mo. Kaya mo sila in-invite, no? Para ma-master mo yung art of helping people. It's an art, di ba?
time, truly you will be a GMD, no? Or God's major disciple. Tuloy-tuloy mo lang gagawin kasi hanggat ginagawa mo yung business, yan ang trabaho natin. And always bear in mind, no? Invite to learn and master the art of helping people. Not just invite just to earn. So, natutunan? Ayan. Now, let's go to our last topic. Ano na yung gagawin natin doon sa mga natin, 'di ba? Na prospects, na invite, or I'm sure, dahil kung ilang taong ka na sa lifestyles, I'm sure marami ka ng list. Hindi lang yung list ng new prospects mo, pero marami ka ng list ng mga dati-dati mo pang kausap or itong mga bago mong kausap, no? So follow up. Turning new friends into business partners. Paano natin sila ma-turn into business partner? And how important is follow-up? Why do follow-up? 2% sales occur when two parties meet in person. Yan. 92% give up after 4 no's. 44% of salespeople give up after 1 no. 22% give up after 2 no's. 14% give up after 3 no's. 12% give up after 4 no's. 20% of sales leads are ever followed up. Yan. Kaya very important ang magfa-follow up. Kasi akala mo, pag hindi mo na sila naalala at hindi mo alam masyado, hindi masyado malinaw sa'yo, bakit mo nga ba sila kailangan i-follow up? Malamang, makakalimutan mo na talaga sila. And kung clear sa'yo yung mga prospects mo at may na-organize mo yun. The term is organize. Na-organize mo yung mga list mo at yung mga tingin mo, priorities mo, may mga na-prioritize ka na ng mga list, no? So yun yung mga focus mo. And at the same time, meron ka na namang bago. And ang process nun, paano mo sila nalilid dun? Siyempre, ang goal mo, ito na tayo, malapit na ulit yung cut-off. Malinaw pa ba? Naalala mo pa ba yung goal na sinet mo after nung cut-off? I'm running for, anong promotion? I'm running for, may niraran akong distributor. Running for promotion. Ano ba yung promotion mo? Nagraran ba ng ED, AD6, NMD, IMD, GMD? Diba? So, paano mo na po ang nagagawa yan? The process is yung pagfa-follow up. Now, why do follow up? It is more costly to lose potential buyer rather than get new prospects. 'Di ba? Kasi marami ka na nakausap kailangan mo lang silang i-follow up. Hard work in prospecting is flushed down due to non-follow up. Kaya sila nawawala, nakalimutan, 'di ba? Follow up separates the winners from losers. Yan. Mediocre distributors from top income earners. And persistent and consistent follow-up is the key to be a winner. Yan. Kaya dito sabi mo, ma'am, ayoko mangulit. Hindi ka nangungulit kasi hindi malinaw sa'yo. Bakit mo siya kinukulit? Ako talaga, tinapat ako, sabi nung kausap ko nung bata-bata pa ako sa lifestyles. Alam mo ang kulit mo. Alam ko lang kasi, sir, kailangan mo lang talaga ito. Alam mo, later, nung nag-sign up, kumuha ng instant, nagpasalamat siya. Sabi ko naman, thank you, Lord. At kinulit ko siya. Di ba? Alam niyo yon. Kaya nga sabi ko, ikaw, pwedeng sabihin mo sa sarili mong di ka nangungulit kasi hindi kita ginajudge, no, na hindi malinaw. Pwede lang, natatrap ka lang ng excuse mo na ayaw mo mangulit. Di ba? Actually, hindi yun basta lang pangungulit. Ang purpose talaga is clarity of your purpose doon na matulungan mo yung tao kaya ka persistent. No? And persistent, consistent follow-up is the key to be a winner. Kaya nga tayong distributor sabi ng prospect mo, hindi nga tayo nakakaintindi, di ba? Pag sinabi niya, I don't have time, busy ako, kung ano. Wala lang, sunod naman na araw, medyo nakalimutan niya yung pagbisita mo, mamaya na naman, andiyan ka na naman, nangangamusta ka na naman, minsan nagte-text ka, nagtatawag ka. Oh, di ba? Mamaya pala kailangan na niya. Hanggang dumating doon sa panahon na kailangan ka na niya, kailangan na yung product, yung business. Nakuha mo siya dahil hindi ka tumigil. And how to follow up? Be enthusiastic. Kaya pala, good morning. Alam mo yon, nung parang
Parang nung kailan lang sabi niya sa'yo, hindi siya interesado. Tapos minsan, mamaya lang, nandiyan ka na naman sa kanya, nagte-text, or mamaya nandiyan ka na sa pintuan niya, good morning, di ba? Excited ka because, no? Be enthusiastic because we have the best products, best opportunity, no? Solution provider, best educator, not a salesperson, not a professional recruiter. Yan. Best educator kasi in-educate natin sila when it comes sa products natin and sa business and sa buhay-buhay. Yan. So, kailangan enthusiastic ka, excited ka. Yung ikaw pa lang ba na-excite na sa excitement mo? Alam nyo ba yon? Yung pang mag-isa ka lang, huwag yung puro mga kung ano, ikaw pa lang, kaya mo excite yung sarili mo. Kaya nyo ba yon? Walang mag-i-excite sa'yo kundi ikaw. Sabi nga yung business natin is all about excitement. So, paano ako ma-excite, ma'am? Walang ka-excite. Ayun na nga yun. Maging excited ka para magkaroon ka ng ka-excite na pangyayari sa buhay mo. Abnormal tayo, di ba? Ay, yan. Alam mo yon, it's not, sabi nga, don't let your situation dictate. No, don't let your emotion dictate your situation. Dictate your emotion to change your situation. Yan, ma'am. Kung alam mo lang, ma'am, di ko na alamin. Kasi alam ko na yan. Naranasan ko din yan. Pinili ko lang maging excited. Kaya nagbago ang buhay-buhay. Yan. Remind yourself to have a choice. Lagi natin naririnig sa Hope yan. Life is a choice. Pero minsan pag nasa sitwasyon tayo, nakakalimutan natin. Tapos ang sabihin mo na lang, wala po akong choice. Hello? Yan. Are we learning? Yan. So, how to follow up? Number 2, diba? Number 1, be enthusiastic. Number 2, consider timing. Yan. Timing is everything. There is always right time. Don't burn bridges. Pag umayaw yung prospect mo, their no is never permanent. It's just temporary. Bingi nga ang distributor, diba? Sabi ng prospect mo, hindi ako interesado dyan sa product mo. Nakasmile ka pa rin ngayon, pero darating yung araw, kailangan mo ako. Ganyan, di ba? So, pag ganyan pala, excited ka, ay, ikaw lang yan eh. Follow-up is not just about selling, it is building relationship. Ako noon, nung nag-umpisa, sabi ko, di ba hindi ako bibili ng intro? Hindi, dumaan lang ako, may pupuntahan ako dun sa unahan. Ay, ganun ba? Daan ka dito, may niluto akong ganito. Di kain kami. Tapos, wala na, diretso na ulit ako. Nakakain pa ako. Hindi ko siya doon kinulit dahil ayaw niya pag-usapan muna namin. Wala lang. Pero dahil naging friend kami, dumating nung panahon, naging distributor ko din. Diba? No mercy. Yan. Ma'am, wala na ngang pera, walang ganito, walang kung ano-anong mga wala niya. Kaya yun ang purpose. Kaya mo siya ifa-follow up. Kaya mo siya kakausapin. Kaya ka nandyan sa kanya. Kasi, ikaw yung reason para mabago yung buhay niya. Kasi pag naawa ka sa kanya, pagbalik mo next year, or even just 6 months, pagbalik mo baka mas kawawa na siya. Mas kawawa pa siya, I mean, no? Kaya minsan sabi mo, ano yung sitwasyon niya? Yan yung right timing. Kaya ka nandito. Ma'am, dapat last time, last month, last week, nakausap mo ko. Ano ako dyan? Join ako ganito. Alam mo, ma'am, ito yung right timing. Diba? Ikaw yung magdadala. Yan. And minsan natatalo tayo ng damdamin natin. Natatalo tayo ng sitwasyon. Pero dito nga, pag naintindihan mo yung purpose mo, bakit ka magfa-follow up? Kung ano yung dinatan mong sitwasyon niya, ano yung buhay-buhay niya, yun yung reason. Kaya siya dapat na makasama mo dito sa lifestyles. There is no permanent no. Yan yung sabi ko. And number 3, be ready. It is important to ask open-ended questions and then listen. Kasi minsan sa pagpa-follow up, kailangan yung pag nagtatanong ka, yung talagang sasagot siya. Huwag kang magtanong na ang sagot yes or no. Magjo-join ka ba sa lifestyles? No. O di wala. Wag 'yun, 'di ba? Kamusta na yung mo? O napainom mo siya ng product, or let's say pina-follow up mo siya dun sa pag-attend mo. May mga leading questions ka na mag-explore ng sagot. Ano yung mga tanong? Ikaw yun, magbubuo ng tanong na ang sagot niya dapat maikanta niya ba yung sarili niya? 'Di ba? Nagtatanong ka lang. So, kamusta naman yung marami kang tanong, marami kang leading, 'di ba? Base mo lang dun sa form. Family, occupation, recreation, money, situation niya.
So, examples, how are you feeling now? What did you notice after taking the Nutria and Intra? Ayan. Knows the basics. Ayan. Dapat alam mo yan. STP, Hope, and Testimonies. I guess so, no? Kasi parang mga distributors na lahat yung nandito. So, dapat alam mo yung basic talaga. Any free offers or special promotions that are available for new clients. Ayan. Kung meron, no? Incentive or whatever. Ano makita mo na, lalo ngayon, National Gala, hindi mo alam. May mga nako-close sa gown, di ba? GMD Tina Perias, na-close siya sa gown. Hindi mo alam yung prospect mo, anong magpapa-excite sa kanya, ikaw yung maging creative. Be sure to provide business prospects with your contact information. Kaya ka may business card, kaya ka may mga flyers or business tools na i-offer na meron kang contact information. Kasi pag nagbigay ka ng contact information, parang you are giving also a chance sa kanya na mabigay niya din freely yung kanyang information. And tips in following up. Number 1, remember the 48-hour rule. Call your clients within 2 days. Yan. Make your prospect feel special. Kailangan pala 2 days. Oo, kasi pag pinalagpas mo yung 3 days, 5 days, nakalimutan ka na niya, lalo pag sobrang busy tao siya. No? Be systematic and consistent. Create a schedule, kaya ka dapat may planner. Kasi kung wala kang planner, wala kang plano. Di ba? Kasi wala kang paglalagyan ng plano mo. Kaya ka dapat may planner kasi doon nilalagay yung schedule. Pagkapainom mo ngayon, after 2 days, ilagay mo na doon sa next. Yung date ng after 2 days na yun, lagay mo na follow up. Juan. Follow up. Kumbaga ito yun. Ano ngayon? November 20, tayo sa date iba. Kasi Pilipinas and Canada. No. Ngayon, dito sa Pilipinas, 23. So, schedule mo na after 2 days sa 25, pwede ko na siya i-follow up. O timing bago mag-Mega Hope. So, pwede na. O sa SMH, kung nasa online kayo, di ba? So, guest ko siya. Tapos, beforehand, tatawagan ko siya. Naka-schedule siya. Okay? And follow-up card file. Dapat may ganito ka din. Kung may magagawa mo to mas maganda. No? Make sure the person making the follow-up call or text should be none other than the one who introduced the product. And it's you. Huwag mo ipa-follow up doon sa upline mo, ha? Ikaw yung nag-introduce, ikaw ang mag-follow up, ha? Yung upline mo, hindi mo yung utusan. Upline, follow up mo nga itong napainom ko. Upline, follow up mo yung guest ko. Lur, di ba? Malinaw-linaw ba tayo dyan? So, form a habit and then habit will form us. Yan. So, I hope, no, na natuto tayo. And more tips in following up. Be sensitive, be quick to listen and slow to speak. Yan. Yun dapat ang maaral natin. Read between the lines. Kaya para nakakapasok ka doon sa kausap mo. Know when to step forward and backward. Don't call or email every day. Yeah. Once per week is enough. Go straight to the point. Keep it short and simple. Kiss, sabi nga. No? So, simple lang talaga yung business natin. Diba? Marami lahat tinuturo dito. Pero sabi nga, no? Kailangan paano matutunan? The learning is in the doing. Yan. Kahit ano turo natin, basta ang pinaka-key is, para matutunan natin is ang paggawa. No? Okay. Be sensitive, but pareho. Continuation. Don't use cute texting shorthand. Yan, mga abbreviation, di ba? Yun pala. Kasi nagbibuild ka ng profile mo din doon sa prospect. Use clear keywords such as, do you have time to meet next week? May bearing pala to, no? So always smile when on the phone. Yes. Kaya kahit di ka kaharap, kahit na nagte-text ka pa lang, happy and excited ka, para na napapass on mo yung excitement. Yan. Imagine mo, nagkatawa ka mag-isa sa phone. Tatawag ka pa lang yan, pero masaya ka na, di ba? Especially when leaving a voice message. Yan. Kasama pala yan. Hi, good morning. Paganda ng boses, di ba? Never sound impatient, rude, arrogant, annoyed, or timid, shy, soft-spoken, or weak. Siyempre, 'di ba? Ano ka? Hi, good morning. This is 'di ba? Ano ka na? Kasi kung ikaw naman yung prospect, always put ourselves dun sa side ng prospect. Kasi kung yung kausap mo, hi, si ano pala to, yung 'di ba? Nagvo-voice message ka pa niyan, tapos ganyan yung boses mo. Sabi mo, ano to? 'Di ba? Hindi man masyadong importante, wag ko na muna tapusin yung voice message niya. Pero kung you sounds excited, tapos short pero talagang detailed and exciting yung pagka-message mo,
I doubt hindi ka papansinin ng prospect mo. Yan. Kaka-relate ba kayo? And follow up, share success stories. Kaya yung pag-attend mo ng Super Mega Hope, pag-attend mo ng mga hopes, no, presentations ng teams, marami kang naiipong kwento dahil nakakapasok ka doon sa prospect mo. Now, no, makakapagkwento ka ng mga kwento na nakaka-relate sa kanya. Ay, alam mo, may ganito, may kapareho mo dito sa amin. Ganito siya. So, makaka-relate ka sa kanya. Ang pinakamatinding relate mo sa kanya, yung sarili mong paano ka nagkukwento sa kanya. And lastly, no, ang bilis lang ng workshop natin. Imagine, naka isang oras na tayo. So, lastly, ito talaga yung goal natin. Makyat yung ladder of success at dadami yung ating mga global marketing directors sa North America. Hindi lang sa North America, all over the world. Yan. Lagi lang natin tandaan ito. 3 lang talaga. Sabi nga, no, yung business natin is not simple, no? Simple but not easy. Kaya nga may system. Simple lang talaga. Kasi susunod ka lang eh. Yan. Kailangan may pangarap ka, willing to work, must be teachable. Simple lang. Hindi easy, kaya nga may trainings para para kaya mong gawin. At para mapapadali siya, kaya nga may sistema. Kasi lahat dito naman tinuturo at inaaral. Basta ikaw willing ka lang mag-aral. Willing kang matuto at talagang malinaw sa'yo bakit gusto mo mag-Global Marketing Director. And that's all. I hope no na may natutunan kayo, and to God be the glory. See you again sa next na workshop, and I hope nakapag-serve ako sa inyo today. So, thank you so much. God bless everyone.